Una sa lahat, sa pulsa video, ang malagim na disgrasyang nangyari sa kalsadang ito. Huwag kayong kukurap sa susunod ninyong makikita. May taong tumilapon matapos bumangga sa bus ang isang humaharurot na jeep. Ang buong detalye ng aksidenteng yan, abangan maya-maya lang. Ngayong ika-4 na araw ng Pebrero taong 2025. Dahil sa food security emergency, may mabibili ng 35 pesos per kilong bigas. Pero ikalulugi naman daw yan ng mga magsasaka. Presidente ng PhilHealth, pinalitan na ni Pangulong Marcos matapos ang sunod-sunod na kontrobersya. Pugad ng love scam, sinalakay ng NBI. Atras! Walang gagamit ng cellphone. Walang hawak ng computer. Mga scammer, gumagamit ng AI para ma-inlove ang target. Babaeng nakipag-meet up sa lalaking nakilala niya lang online, natagpo ang patay at nakasilid sa garbage bag. Mga vlogger, inisnab ang imbitasyon ng kamera sa pagdinig kontra fake news. Tatatlo lang ang dumalo. Tatlong warship ng China dumaan ng walang paalam sa karagatan ng Mindanao. Pilipinas at Amerika, nagsagawa naman ng Joint Air Patrol sa West Philippine Sea. English only please. Pamantasan ng kabuyaw sa Laguna, inulan ng batikos matapos ipag-utos na bawal na silang magtagalog. Eto na nga, si Catriona na videohang umiiyak sa concert habang nasa kabilang upuan lang si Sam Milby. Pinaibig, pinaasa ng forever pero kagagawan pala ng mga scammer. Ganyan na ang modus na sa sinalakay na pugad ng love scam sa Makati. At gumagamit sila ng mukha ng mga magagandang babae na gawa ng artificial intelligence o ng AI. Huwag magpabudol lalo na ngayong magba-Valentine's Day. Tandaan, hindi lahat ng sweet, legit. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Atras! Walang gagamit ng cellphone. Walang hawak ng computer. Sinalakay ng mga ahente ng NBI-NCR ang opisinang ito na pugad umano ng love scam, investment scam at crypto scam sa Makati City. Tumambad sa mga operatiba ang workstation area ng mga sospek. Modus ng mga sospek na maghanap ng mabibiktimang lalaki sa mga dating app. Tumambad pa ang scripts ng mga umano'y customer service representative. Pag-amin ng isang empleyado, pinapaibig, pinapaasa ng forever, tsaka nila aaloking mag-invest sa isang bogus na kumpanya ang mga biktima. Nakikipag-chat lang po kami sa binibigay po sa amin. Tapos, kinakausap din po namin na matagal, siguro mga 1 week, gano'n, hanggang sa makuha namin yung bed rest. Ang isa pang ikinababahala ng otoridad ay ang pag-upgrade ng mga scammer sa paggamit ng teknolohiya. Tila ordinaryong computer lang ito, pero ito na pala yung ginagamit nila para makapambiktima online. Kung mapapansin nyo, AI-generated ito. Ibig sabihin niya nag-iiba ang iyong muka. Ito yung ginagamit nila para marami yung kanilang maloko dahil nalilin lang sila na iba pala yung kausap nila sa personal. Mismong si NBI Director Jaime Santiago, nagulat ng gamitin ng computer dahil naging isa siyang babae. Ako yan, pero nag-iba na mukha ko. Tapos yung sa kanan. Yes. Pati yung sarili kong mukha na bago na sa AI. Ano yun? Real time. Real time na papalitan nila. Pagka bilib na sa kanila yung tao, mag-i-start na sila, magpapa-open sila ng account, crypto account. Ayon sa NBI, posibleng konektado sa Pogo ang mga namamahala sa mga ganitong illegal na aktibidad. Mga dayuhan daw ang madalas na binibiktima. This is a bit complicated kasi nag-migrate na yung operations nito. This is the first level of the operations. Ang taking of the money dito is somewhere in Cambodia, Laos. Nag-migrate na yung operations nito to foreign countries. Sasailalim sa digital forensic examinations ang mga nakumpiskang computer at mga cellphone.
Ngayong Love Month, babala ng mga otoridad maging wais at huwag marupok, lalo na sa mga nakikilala lang online. Parang imposibleng magkatotoo, huwag nilang kagatin, no? Huwag silang masilaw doon sa pangako malaking pera, lalo lang silang mapapahamak. Higit 100 Pilipino at isang Chinese na umano'y supervisor doon ang inaresto. Itinanggi nilang illegal na gawain. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Anti-Financial Account Scamming Act at Cybercrime Prevention Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Hinabol ng mga pulis ang isang magnanakaw ng motorsiklo sa Maynila. Ang maaksyong habulan sa pool sa video. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Naghahabulan sa kalsada noong Sabado ang mga lalaking yan sa Santa Cruz, Maynila. Kumakaripas ng takbo pati sa Escanita. Hinahabol ng mga pulis ang lalaking nagdakaw raw ng motorsiklo. Mula Fugoso Street, umabot hanggang P. Guevara ang habulan. Hanggang sa nakorner ang sospek sa tulong na rin ng taong bayan. Inaresto ang 25 anyos na lalaking tumangay sa motor ng isang babaeng rider. Naiwan ng biktima ang susi sa kanyang motor kaya sinamantala ng kawatan ang pagkakataon. Sakto namang may nagpapatrolyang pulis sa lugar kaya agad nakahingi ng tulong ang rider. Inabutan namin na umaandar na yung motor. Paalis na, bali doon po namin hinuli yung suspect. Nakatakas naman po siya, naiwan yung motor, doon na po nagkahabulang. Nabawi ang motorsiklo. Nakuha rin sa suspect ang kalibre 38 baril at 3 bala. Hindi po, sorry ma'am. Pasensya na po sa mga nagawa ko ma'am. Pag-utusan lang po. Pasensya na po. Napag-alamang dati nang nakulong ang sospek sa kasong iligal na droga at pagsusugal. Paalala naman ng pulisya sa mga rider. Huwag natin iniiwan yung susi. Kahit gaano po tayo kabisi, dapat maging responsible po tayo na doon sa mga kagamitan natin. Nahaharap ang sospek sa patong-patong na reklamo, kabilang na ang paglabag sa Omnibus Election Code dahil sa nasabat na baril. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Tumilapon sa ere ang isang pasaherong nakasabit sa jeep matapos masangkot sa karambola sa Santa Barbara, Iloilo. Yan at iba pang aksidente sa Frontline report ng aming Visayas correspondent, John Aroa. Madaling araw nitong Lunes sa Barangay Bulong sa bayan ng Santa Barbara, Iloilo. Mag-U-turn ang bus na yan. Bigla itong sinalpok ng kasunod na taxi. Napaabanti tuloy ang bus na bumangga naman sa umaharurot na jeep. Mabilis ang mga pangyayari. Kitang tumilapon sa jeep ang isang pasaherong nakasabit. Nagpaikot-ikot pa siya sa ere hanggang sa lumagapak sa kalsada. Sinubukan pa siyang dalhin sa ospital pero idideklarang dead on arrival. Patay rin ang taxi driver. 2 pang sakay ng jeep ang sugatan. Inaalam pa ang dahilan ng disgrasya. Nagtapos naman yan sa areglo. Sa Miglanilla, Cebu naman, sinalpok ng pick-up ang 2 multicab sa National Highway. Tumilapon sa gilid ng kalsada ang pulang multicab. Hindi naman tinamaan ang siklista at isang lalaking nasa unahan lang ng sasakyan. Hindi hagip sa CCTV pero isang motorsiklo ang nadamay. Sa investigasyon, may isang sasakyang mag-U-turn sana sa highway. Hindi agad yan napansin ng umaharurot na pick-up at nawalan din daw ng kontrol ang driver. Wala namang nasugatan. Nauwi rin yan sa areglo. Sa pool din sa CCTV, ang paghagip ng kotse sa 19 anyos na estudyanteng si Sugar Dagipil sa Coronadal City. Nag-aabang lang na masasakyan ang biktima ng mabundolang driver na si Taha Kusain na papasok naman sa trabaho. Tumilapon sa damuhan ng biktima na agad sinakluluhan ng mga residente. Nagpapagaling na siya sa ospital. Nagkaarigluhan ng magkabilang kampo. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Bumangga sa oil tanker ang isang motorsiklo sa Quezon City. Sugatan ng rider habang patay naman ang babaeng angkas. Nasa Frontline balitang yan si Hannibal Talete. Nakahandusay at wala ng buhay ang 22 anyos na babaeng ito nang abutan ng mga otoridad sa Elliptical Road sa Quezon City. Matapos mabangga ng oil tanker ang sinasakyan niyang motorsiklo. Ang lalaking rider ng motor nakalive-in ng biktima. Nagtamo ng galo sa kamay at paa. Wala na rin siyang nagawa na makita ang nakahandusay na katawan ng kanyang kinakasama. Pati ang nanay ng biktima, labis ang paghihinagpis sa sinapit ng anak. Ang tiyahin naman niya,
Hinarap pa ang driver ng oil tanker. Sana hindi na siya makalabas. Pagbayaran niya yun at saka yung mga ginastos sa ospital, sana bayaran ng kumpanya nila. Hirap po kasi nag-iisa lang po yung pamangkin ko. Wala nang katuwang yung kapatid ko eh. Sa inisyal na investigasyon, lumabas na galing Valenzuela at patungo ng Quezon Memorial Circle ang motorsiklo. Galing naman ng Valenzuela ang oil tanker na magdi-deliver sana ng diesel sa Taytay Rizal bago ang aksidente. Nasa kustodiya na ng Quezon City Police District ang driver ng tanker. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, damage to property at physical injury. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Arestado ang isang lalaking nanghalay umano sa kanyang menor de edad na anak-anakan sa Cebu. Ang suspect nagbaril sa sarili pero himalang nakaligtas. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Sa kuhang ito ng bodycam, makikitang may hinahabol ang mga operatiba ng NBI Central Visayas sa Naga City, Cebu. Target nila ang 27 anyos na lalaki na suspect sa panggagahasa sa kanyang anak-anakan pero hindi nila ito nadatnan. Kinabukasan, positibong namataan ng mga otoridad ang suspect sa kanyang bahay. Kaya muling sumalakay ang mga operatiba at tuluyang naaresto ang suspect. Nadatnan nila itong may sugat sa noo. Nagbaril daw sa sarili ang lalaki pero hindi tumagos ang bala kaya siya nakaligtas. Ayon sa NBI, humingi sa kanila ng tulong ang lola ng 16 anyos na dalagita. Ginagahasa raw ang biktima mula noong 14 anyos pa lang siya. Ginagawa raw ito ng suspect kapag umaalis ang ina ng dalagita para magtrabaho. Her father would go to her room, and bring him and molested her. Aside from seeing that her stepfather had a firearm with him, yung 22 caliber nga, her father was always telling her na pag nagsumbong ka, masisira yung family natin, maghiwalay kami ng mama mo. So, binrainwash yung bata. Napansin daw ng kanyang lola na madalas umiiyak ang apo at doon na ikinuwento ng biktima ang naranasang pangahalay. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang suspect na maharap sa reklamong qualified rape. Habang nasa pangangalaga na ng DSWD Central Visayas ang minor de edad na biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. May mabibili ng 35 pesos per kilong bigas dahil sa food security emergency. Pero ikalulugi naman daw yan ng mga magsasaka. Nasa frontline na balitang yan, si JC Cosico. Hindi pangkaraniwang pagtaas sa presyo ng bigas. Yan ang nagtulak sa Department of Agriculture na magdeklara na food security emergency para sa bigas. Hindi raw kasi umuubra ang mga hakbang ng gobyerno gaya ng binabaang taripa sa imported rice. Yung pagbaba naman niya, hindi ganun kabilis. Mataas pa rin yung presyo ng bigas sa pamilya. Sa food security emergency, mailalabas na ng National Food Authority o NFA ang nasa 150,000 metric tons ng well-milled rice sa loob ng 6 na buwan. Ibebenta yan ng 33 pesos per kilo sa mga government agency, kung saan naman ipapasa nila ito ng 35 pesos sa publiko. Mas mababa sa 38 pesos na unang rekomendasyon. Papasok na rin yung anihan and we really have to release the stocks of NFA so we can create more space. Sa kamuning public market sa Quezon City, umaabot ng 63 hanggang 65 pesos ang regular at well-milled rice. Grabe na yung mahal ngayon. Kailangan talaga mag-adjust eh. Dagdag budget talaga. Sisimulang ibenta ang 35 pesos na bigas sa Piling Kadiwa store sa mga susunod na araw. Nakikipag-ugnayan na rin ang NFA sa interesadong LGU. Yun nga lang, 12 pesos hanggang 15 pesos per kilo o bilyong piso ang malulugi sa NFA. Ayon sa grupong Samahang Industriya na Agrikultura o SINAG, ang deklarasyon na food security emergency ay pag-amin na bigong mapababa ng tapyas taripa ang presyo ng bigas. Ayon naman sa Federation of Free Farmers, dehado ang mga magsasaka, lalo't baka mapilitan silang magbaba ng presyo ng palay. Kung makita ko ng kalabang ko ay NFA rice na magandang klase, binibenta at 35, mapipilitan akong ibaba yung bili ko ng palay para makapaglaban ako sa NFA rice. Ang grupong Bantay Bigas naniniwalang pansamantalang solusyon lang ang pagdedeklara ng food security emergency. Dapat
talagang solusyonan nila yung tunay na solusyon dun sa matagal ng krisis natin sa pagkain, kung saan ay i-ensure nila na palakasin yung ating lokal na produksyon. Ayon naman sa DA, imo-monitor ang presyo para mapag-aralan kung ililift na ang emergency. Sa imported rice naman, sisimulan na bukas na ibaba sa 55 pesos per kilo ang maximum suggested retail price o MSRP. Mula yan sa ngayon 58 pesos. Sa Metro Manila lang ito epektibo pero simula February 15, ipatutupad na ito sa buong bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Pinalitan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang presidente ng PhilHealth. Payo ng isang senador sa bagong hepe, huwag na niyang gayahin ng dating PhilHealth president. Nasa Frontline balitang yan si Maricel Halili. Sa harap ng sandamakmak na kontrobersya sa PhilHealth, pinalitan si Emmanuel Ledesma bilang PhilHealth President at CEO. Kanina, kay Pangulong Bongbong Marcos mismo nanumpa ang bagong PhilHealth President at CEO na si Dr. Edwin Mercado. Bigati ng background niya. Mahigit 3 dekadang orthopedic surgeon, graduate ng medisina sa University of the Philippines, naging vice chairman ng Mercado General Hospital at Qualimed Health Network. Kumuha ng Master of Medical Sciences in Global Health Delivery sa Harvard Medical School at Executive Masters in Healthcare Administration sa University of North Carolina sa Amerika. Dahil dyan, tiwala ang PhilHealth na malaki ang maiaambag ni Mercado sa ahensya, partikular na sa pagpapatupad ng National Health Insurance Program para sa higit 100 milyong Pilipino. Excited naman si Health Secretary Ted Herbosa na makatrabaho ang bagong PhilHealth President. Nagpasalamat din ang kalihim sa serbisyo ni Ledesma. Wala pang detalye kung nag-resign ba o tinanggal sa pwesto si Ledesma. Wala pa siyang pahayag. Pero mula nang maupo noong November 2022, inulan ng mga kontrobersya ang PhilHealth. Kabilang ang Medusa ransomware attack kung saan milyong-milyong datos ng ahensya ang nakuha ng hackers. Gayon din ang binatikos na paglilipat ng PhilHealth ng halos 90 billion pesos na sobrang pondo sa National Treasury. Pati na ang 138 million pesos na proposed budget ng PhilHealth para lang sa kanilang 30th anniversary celebration ngayong taon. At nitong Disyembre nga, na zero ang budget ng ahensya para sa subsidy. Kung si Senate President Cheese Escudero ang tatanungin, matagal na raw talaga dapat pinalitan si Ledesma dahil hindi naman ito natugunan ang kailangan ng mga miyembro ng state health insurer. May payo rin siya sa pumalit kay Ledesma na si Mercado. Huwag niyang gawin yung ginawa ng kanyang predecessor. Tutukan ng benepisyo na dapat binibigay sa ating mga kababayan at tiyakin na match ito sa pangailangan. Umaasa naman si Senate Finance Committee Chair Grace Poe na mapupunan ng bagong management ng PhilHealth ang mga pagkukulang nito sa mga health worker, ospital at iba pang health institution. Dapat din daw maramdaman ng mga PhilHealth member ang dagdag na benepisyo sa gitna ng pagtataas ng premium contributions. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nasawi ang Meteor Garden actress na si Barbie Sue o mas kilala bilang si Shanshay dahil sa pangkaraniwang trangkaso na lumala at naging pneumonia. Kung paano nangyari yan, alamin sa Frontline Report ni Ian Suyu. Nagluluksa ngayon ang marami sa biglaang pagpanaw ng Meteor Garden actress na si Barbie Sue o kilala sa karakter niya bilang Shanshay. Ang ikinamatay niya, influenza-induced pneumonia sa edad na 48. Mula sa karaniwang flu o trangkaso, lumala ito at humantong sa pneumonia. Pangkaraniwang sakit lang ang flu, pero ayon sa isang eksperto, maaari itong magdulot ng ibang malalang sakit, lalo kung may comorbidity o dating karamdaman ang isang pasyente. Sa kaso ni Barbie, dati na siyang nagkaroon ng sakit sa puso at epilepsy. Kung ikaw ay may edad at may coexisting lang, mga coexisting diseases like diabetes, cardiac disease, o kaya sakit sa baga, maaaring magkaroon ka ng complication that will lead to more problems na magiging dahilan ng pagka-admit mo sa ospital. Paglilinaw ni Dr. Limpin, magkaiba pa rin ang influenza at COVID-19. Nalalaman lang daw ito sa pamamagitan ng gene sampling o swab testing. Halos pareho lang din ang sintomas gaya ng lagnat, ubo, sipon, sore throat,
pananakit ng kalamnan at hirap sa paghinga. Tulad ng COVID-19, kaya raw agapan ang flu o trangkaso sa pamamagitan ng pagpapabakuna pero taon-taon daw dapat ito. Mas mainam daw magpa-flu vaccine tuwing Abril at Mayo bago sumapit ang tag-ulan. Sa Pilipinas, may 2 flu season. Hunyo hanggang Agosto at Nobyembre hanggang Disyembre. Pero ayon kay Dr. Limpin, hindi porket nagpabakuna ka na para sa flu, hindi ka na magkakasakit. Pwede ka pa ring tamaan pero hindi grabe. Para sa mga may comorbidity, mas mainam pa rin daw na magsuot ng face mask, lalo na kung maraming may sakit sa paligid. Maigi rin daw na palakasin ang resistensya upang hindi kapitan ng virus at iba pang uri ng mga sakit. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga latest showbiz balita ngayong Martes. Forever grateful ang voice actor na si Cynthia Villanueva na naging boses ni Shanchay sa Tagalog version ng Meteor Garden. Ang aktor at ka-love team naman ni Barbie Sue na si Jerry Yan, inalala ang payo sa kanya ng aktres. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Salamat at paalam. Ganyan ang laman ng mensahe ng ka-love team ni Barbie Sue bilang si Shanchay sa Meteor Garden na si Jerry Yan, aka Dao Ming Se. Sa Weibo post ni Jerry, sinabi niyang thankful siyang nakilala si Barbie na nagpayo sa kanya to live each day as if it was your last. Sinabi rin ni Jerry na, from now on in another world, there will be no troubles and the tears will be peaceful, quote-unquote. Nagpaabot din ng pakikiramay sa pagpanaw ni Barbie ang Pinay voice actor sa Tagalog version ng Meteor Garden. Siya si Cynthia Villanueva na nagpasample pa. Dao Ming Se! Kahit hindi direktang nakatrabaho ni Cynthia si Barbie, pareho nilang minahal si Shanchay. Nakikiramay po ako sa pagpanaw ni Barbie Shoes. Condolences po sa lahat ng sa pamilya at sa fans ni Barbie. I still feel the love even until now. Kahit saan po ako magpunta, kapag nalaman nila ako yung nagbigay ng boses kay Shanchay, they give me that respect and I really, really appreciate that. Base sa huling update, ikikremate ang labi ni Barbie Sue sa Japan bago ito iuwi sa Taiwan. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, babaeng naging magkita sa lalaking nakilala niya online na tagpuang patay at nakasilid sa garbage bag. English-only policy ng pamantasan ng Kabuyaw pinababawi ng komisyon sa wikang Filipino. At Catriona Gray, spotted na umiiyak sa isang concert habang nasa kabilang upuan lang si Sam Milby. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nakasilid sa garbage bag ang bangkay ng isang babae sa Davao City. Ganyan na siya natagpuan matapos lang makipagkita sa lalaking nakilala niya online. Nasa frontline na balitang yan ang aming Mindanao correspondent, Bril Montalvo. Nagulangtang ang mga residente nang madiskubre ang laman ng garbage bag na ito sa barangay Tugbok proper, Davao City nitong Sabado. Tumambad sa mga pulis ang bangkay ng babaeng may 2 saksak sa dibdib. Dito sa gilid ng barangay road na diskubre ang bangkay ng biktima umaga noong Sabado. Duda ng pulisya, madaling araw itong itinapon ng mga suspect kaya walang mga residente ang nakapansin dito nang itapon ang bangkay. Kinilala ng mga kaanak ng biktima ang bangkay na si April May Visconde, 21 anyos. Base sa investigasyon ng otoridad, nagpaalam si April sa kanyang kapatid na makikipag-meet up sa lalaking nakilala niya sa social media noong Biyernes ng hapon. Nang makaalis na, hindi na nila ito na-contact. Ayon sa otoridad, posibleng hindi lang nag-iisa ang suspect sa krimen.
Meron ng 2 persons of interest ang mga pulis. For now, wala pa kaming exact na motive na masilip, no? Sa cellphone na nakuha natin, nagde-delete kasi ng message yung yung victim. Tapos yung cellphone is may specific pin. Labis naman ang hinagpis ng kaanak ng biktima. Surrender na siya kay lisod kayo yung anak na rin pagita. Justisya lang dyan para sa uito. Kung kinsa may nakabalo or nakakita sa iya, iinom lang. Isa sa ilalim sa autopsy ang bangkay ng biktima para malaman kung ginahasa ba siya. Patuloy naman ang investigasyon para matukoy at maaresto ang nasa likod ng krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Nalibing na pero ipapahukay pa ulit ang bangkay ng lolang napugutan sa Dumanhog, Cebu. Gusto kasi ng kanyang pamilya na ipa-autopsy ang labi para malaman kung namatay ba siya o sadyang pinatay. Dumulog na sila sa NBI para simulan ng proseso. Ayon sa mga pulis, natural death ang kinamatay ng biktimang si Miguela Barina, 83 years old. Posible raw na nilapan ng aso ang leg na matanda, kaya siya napugutan. Pero giit ng pamilya Barina, bakit pati yung 2 aso ay namatay? May nakita ring itak at kutsilyo sa kwarto ng biktima. Hindi raw pwedeng isantabi ang mga ebidensya ng yan. Bawal magtagalog sa pamantasan ng Kabuyaw sa Laguna. Nagpatupad kasi sila ng English-only policy na pinababawi ngayon ng Komisyon sa Wikang Filipino. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. My mom, I'm on TV na. Hi mom, I love you. English only please. Yan ngayon ang paraan ng komunikasyon, sulat man o pakikipag-usap sa pamantasan ng Kabuyaw. Sa anunsyo ng universidad, English-speaking campus na raw sila simula kahapon. Alinsunod daw ito sa hangarin nilang makalikha ng mga globally competitive at world-class na estudyante. Umani yan ang samot-saring reaksyon online, maging mula sa mga estudyante ng pamantasan ng Kabuyaw na nakapanayam ng News 5. Hindi naman din lahat kayang mag-English. So yung ibang student, hindi na makasagot. Ang mga Filipino major sumusunod naman sa English-only policy. Pero nababali yan kapag Filipino ang subject. Sabi nga nila, tayo ang mag-a-adjust sa mundo, hindi mundo ang mag-a-adjust para sa atin. Kumbaga, we should get out of the box para mas makapag-explore pa at mas matuto pa. Ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino, dapat bawiin ang English-only policy dahil taliwas ito sa Executive Order 335 kung saan dapat tangkilikin ng anumang tanggapan ng gobyerno ang Filipino. LGU kasi ang may-ari ng University of Kabuyaw. Paurong nakaisipan din daw ang English-only policy ng universidad dahil hindi ito sukatan ng talino't kakayahan. Dinipensahan naman ng presidente ng universidad ang kanyang polisiya. We cannot deny that universal language is English. The instructions during board examinations are done in English. Sometimes those who are taking board exams are not able to answer properly because they do not understand what is being asked. Wala pa namang pahayag ang Commission on Higher Education o CHED kaugnay rito. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Umapaw ang emosyon sa sold-out concert ni TJ Monterde. May mga kinilig at may mga nalungkot naman. Gaya ni 2018 Miss Universe Catriona Gray na napaiyak pa. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfor. Sa kantang Hanggang Dito Na Lang, napa-oh my God ang audience sa concert ni TJ Monterde nang i-flash sa screen ang umiiyak na si Catriona Gray. Ang moment na yan ng 2018 Miss Universe, pinag-usapan ng husto. Lalo 2 seats away lang mula kay Catriona, ang aktor na si Sam Milby. Hanggang ngayon, wala pang official statement sina Sam at Catriona sa kinahinatnan ng kanilang relasyon. 2023 nang mag-propose si Sam sa Beauty Queen. Pero last year, napabalitang naghiwalay na sila. Ito pang isang pasabog sa concert.
May surprise duet sina TJ at ang Korean superstar singer na si 10cm sa last day na sold out ng Sarili Nating Gabi concert. Ang singer na si Kwon Jung-yeol ang boses sa soundtrack ng mga hit K-drama gaya ng Lovely Runner, Crash Landing on You, Hotel de Luna at syempre, Queen of Tears. What makes you keep on coming back to the Philippines? 제가 필리핀이라는 나라를 너무 좋아하고 Gustong-gusto ko ang Pilipinas. Gusto ko talaga na bumabalik-balik dito. Isa rin sa reason is yung collaboration ko kay TJ Monterde. 또 오랜만에 마닐라에 오게 되었습니다. Last year, dumalo rin si TJ sa concert ni 10cm sa bansa. Nagduet pa sila ng hit song ni TJ na Palagi. Dagdag ni 10cm, ka-wavelength niya ang Pinoy pagdating sa pagpapakilig. Bukod kay TJ, open din si 10cm na makatrabahong iba pang local talents sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, sa pool sa video, babae may kargang sanggol na hulog sa manhole. 3 Chinese warships na ispatang naglalayag sa karagatan ng Sulu. At NBA superstar Anthony Davis may madamdaming mensahe sa Lakers matapos siyang i-trade sa Dallas. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dumaan ng walang paalam sa karagatan ng Mindanao ang 3 warship ng China. Nagsagawa naman ng Joint Air Patrol sa West Philippine Sea, ang Pilipinas at Amerika. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Kuha ito mula sa multi-purpose assault craft ng Philippine Navy habang binubuntutan ang mas malaking Renai-class guided missile warship ng China na binabaybay ang Sulu Sea kahapon. Hindi kalayuan sa Chinese cruiser, nakabuntot din ang Jiankai-class frigate at Fuji-class replenishment oil tanker ng People's Liberation Army Navy. Ayon sa Philippine Navy, unang pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang 3 Chinese warships nitong February 1 hanggang sa makarating sa Mindanao. They were tracked as they passed through starting from Bajo de Masinloc, although isa pa lang doon. This ship was joined by 2 others east of Mindoro, going through Cuyo Island and passing through Sulu Sea. Sa ilalim ng tinatawag na Archipelagic Sea Lanes Passage Doctrine, pinapayagan naman ang kahit na anong foreign commercial at military vessel na dumaan sa ating karagatan. Pero ayon sa Navy, mabagal ang takbo ng mga barkong pandigma ng China. Ayon pa sa AFP Western Mindanao Command, walang sapat na diplomatic coordination ang pagdaan ng mga Chinese warship. Sinubukan nila itong radyohan, pero hindi raw sila sinagot ng maayos. Tingin ng ilang eksperto, nananadya ang China dahil may nais silang iparating na mensahe sa Pilipinas. If they have not asked our permission, there's an indication, of course, that they're ignoring an earlier agreement that those Chinese vessels, warships, if they enter Philippine archipelagic water, should seek our permission. Batay naman sa huling monitoring ng Philippine Navy, nasa layong 120 nautical miles na mula sa Basilan ang 3 Chinese warships. Posibleng papunta raw ng Indonesia ang mga ito para sa Komodo Naval Exercise, nalalahukan din ng Pilipinas. Ngayong araw naman, nagsagawa rin ng Joint Air Patrol at Exercise ang Philippine Air Force at US Pacific Air Force. Sa ilang bahagi ng West Philippine Sea, kabilang ang Panatag o Scarborough Shoal, 3 FA-50 fighter aircraft ng Pilipinas at 2 bomber planes ng Amerika ang sumali sa drills. Itinanggi naman ng Philippine Air Force na may kinalaman ito sa tensyon sa West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Para magatid ng mainit na Frontline News sa sports, makakasama natin ngayon ang isa na namang PVL star, ang libero ng Akari Chargers na si Danny Ravena. Welcome sa Frontline Pilipinas, Danny. Thank you, Julius.
May heartfelt message si NBA star Anthony Davis kasunod na nakakagulat niyang trade papunta sa Dallas Mavericks. Ayon kay AD, pumunta siya sa Los Angeles Lakers 6 years ago para manalo ng championship. Kaya hindi niya raw makalimutan ang moment na nagawa nila yan. Nagpasalamat siya sa LA kung saan lumago ang kanyang pamilya at pagkakaibigan. Lagi niya raw maituturing na tahanan ang LA. Pinasalamatan niya rin ang kanyang teammates at excited na rin daw siya sa next chapter ng kanyang career sa Dallas. Nag-post naman ng video ni Davis ang Dallas Mavericks kasama ang isa pa nilang na-trade mula sa Lakers na si Max Christie. On the way na raw pa Dallas ang dalawa at excited ng manalo para sa team. Susunod sa pulsa video, mag-ina nahulog sa manhole. At alagang pusa sa Davao City, umuwing may tama ng airgun. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. May himala. Yan ang napatunayan ng mag-inang nahulog sa manhole at ng lalaking na sandwich ng 2 bus. Narito ang Frontline News Abroad. Kahit may bus sa harapan, tumawid ang lalaking yan sa Tamil Nadu sa India. Pero may sumulpot na isa pang bus na sandwich sa gitna ang lalaki. Bumulagta siya sa kalsada. Pero ang mas nakagugulat, ligtas siya at nagawa pang makatayo at maglakad na parang walang nangyari. Sa India pa rin, naglalakad sa kalsada ang babae, karga ang 9 na buwang gulang na sanggol, nang biglang nahulog sila sa walang takip na manhole. Agad namang sumaklolo ang mga residente. Makalipas ang ilang minuto, nasagip din ang mag-ina. Hindi naman sila nasaktan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Update tayo sa ongoing PBL All-Filipino Conference. Na-sweep ng PLDT high-speed hitters ang Farm Fresh Foxy sa kanilang match kanina. Nagpakitang gila si rookie setter ang Gael Alcantara with 12 excellent sets and 4 points. Dahil sa panalo, umangat sa 3rd seed ang PLDT na may 6-3 win-loss record. Nasa 9th place naman ang Farm Fresh Foxy. Sunod naman naglaban ng Petrogas Angels at Zeus Coffee Thunderbells. Target ng Angels na i-extend sa 6 ang kanilang winning streak. Pero di rin basta-basta magpapatalo ang Thunderbells na ilang beses na ring naka-offset ng mga mas veteranong teams. Susunod, alagang pusa, binaril, bala ng airgun tumagos sa dibdib ni Muning. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dugo ang umuwi sa kanyang mga amo ang isang pusa sa Davao City. Nabaril ang pusa kaya kinailangang operahan. Ang bala tumagos sa dibdib at paa ng pusa. Nasa Frontline balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Lunes nang dalhin sa veterinary clinic sa Davao City ang pusang si Bluey. Kinakailangan siyang operahan matapos mabaril. Sa x-ray, makikita ang maliit na bala sa kaliwang paa ni Bluey. Tumagos ito sa kanyang dibdib at kabilang paa. Nakuha ang bala na mula raw sa isang airgun na kadalasang ginagamit sa target shooting. Sa ngayon, maayos na ang kondisyon ni Bluey. Pag hindi matanggal yung bullet na to, what will happen is that magkakaroon siya ng sepsis. And it will lead to death. Ayon sa 4 parents si Bluey, nagulat sila nang umuwing duguan ang pusa. Palaisipan pa rin daw sa kanila kung sino ang salarin. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5.
Nasabat ng Bureau of Customs ang 13 milyong pisong smuggled umanong diesel sa isang pantalan sa Batangas. Nakuha raw yan sa pamamagitan ng paihi o iligal na paglilipat ng krudo. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Mahabang pila ng oil tanker truck ang nadatna ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa Subukin Port sa San Juan, Batangas. Lahat sila naghihintay ng supply ng diesel na i-deliver ng barkong MT Felisa na dadalhin naman nila sa mga gasolinahan para ibenta sa merkado. Pero naalarma ang BOC sa aktibidad dahil wala raw sa record nila ang operasyon sa pantalan. Agad nagsagawa ng operasyon ng customs para harangin ang mga truck at huli ng barko na nagsusupply ng diesel. Pagdaong ng MT Felisa, agad ininspeksyon ng custom ang loob nito. Nagsagawa ng testing sa mga nadiskubring diesel na dala ng MT Felisa. Agad tinigil ang mga tripulante nito matapos matuklas ang smuggled diesel ang karga ng barko. Caught in the act po natin naabutan kung saan naglilipat po ng langis o diesel mula dun sa motor tanker Felisa papunta dun sa mga lorry tanker trucks. Galing umano ang diesel na karga ng MT Felisa sa paiyo iligal na paglilipat ng krudo. Sa gitna daw ng dagat malapit sa West Philippine Sea, nagaganap ang pagpapaiin sa laki ng barko. Kaya raw nito magsakay ng kalahating milyong litro. Nasa 200,000 na litro ng diesel ang nadiskubre ng Bureau of Customs sa barko na ito. Sa unang tingin, tila nga ito isang fishing vessels lamang. Pero isa pala itong oil tanker na gawa raw mula pa sa China. Isang oil tanker na mula sa China nagsusupply sa MT Felisa. Sila po ay nag-aangkat ng langis doon sa high seas o doon sa international waters kung saan dumidikit po sila sa isang mother vessel o malaking barko na naglalaman din ng langis. 2 Chinese at 24 na Pinoy ang inaresto ng customs pero lahat sila tumangging magbigay ng impormasyon. Napagalaman ding hindi nakarehistro sa bansa ang MT Felisa at galing din sa China ang vessels. Aabot naman sa 13 million pesos ang halaga na nakumpiskang diesel. 11 tanker truck ang pinigil ng customs at iniimbestigahan ng mga kumpanyang may-ari ng mga ito. Sasampahan ng kaukulang kaso ang mga nahuli. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sinuyod ng MMDA ang ilang kalsada sa Taguig para tanggalin ang mga nakahambalang sa mga kalsada at bangketa. Dati na rin daw napuntahan ng mga otoridad ang lugar pero bumabalik lang ang mga pasaway. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Dali-daling nagligpit ang mga nagtitindang ito sa Talipapa sa Kalayaan Avenue sa Taguig nang dumating ang mga tauhan ng MMDA Strike Force. Kinumpiska ng mga otoridad ang mga gamit nila sa pagtitinda na sinakop na ang kalsada. Pag nandyan na po, tinatanggal naman namin. Kailang biglaan po. Sa service road naman, sa southbound lane ng C5, maraming motorcycle rider ang natiketan dahil sa illegal parking. May mga nahuli ring walang lisensya at walang helmet. Sinita rin ang mga karinderya na sumakop na sa bangketa. Natsyempohan naman ng MMDA na may nagpapavulcanize sa shop na ito na nakaharang sa bangketa sa Chino Roses Avenue. Nasita ng MMDA ang mga nagtatrabaho sa shop. Huwag kayong tatanggap pag puno kayo. Yun lang yun. O, iba iniwan sa labas. Ang nagpakilalang anak ng may-ari nangatwiran pa kahit nangingitim na ang bangketa dahil sa marka ng langis. Hindi po, nasa loob po talaga yan. Ewan, mga pasaway po kasi mga mekaniko eh. Ayon sa MMDA, nag-operate sila sa mga lugar bilang tugon sa reklamo ng mga residente. These are all considered national road. And alam naman po natin, napaka-traffic po, especially during rush hours. And this is because of marami na pong naka-illegal park, meron pa pong mga naka-obstruct sa ating mga bangketa. Minsan na raw silang nanghuli sa mga lugar na pinuntahan nila ngayon. Pero sadyang marami raw pasaway sa kalsada. Hindi pa man natatapos ang buong maghapon, eto nang eksena dito sa Talipapang inoperate ng MMDA kanina. Ang bangketang akala natin ay nalinis na, heto at sinakop na ulit ng mga nagtitinda. Panawagan naman ng MMDA sa lahat, iwasan ang ilegal na pagparada at ang paglalagay ng anumang bagay sa bangketa. Dahil para rin ito sa ikaluluwag ng daloy ng trapiko at ikagiginhawa ng mga commuter at pedestrian. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sa poll sa CCTV ang pagnanakaw sa loob ng isang coffee shop sa Marikina. Sa video, abalang empleyado ng coffee shop nang dumating ang kawatan. Dire-diretso ito sa counter sa katinangay ang tablet. Makalipas ang 1 minuto, dito lang napansin ng kahera ang nawawalang gadget. Agad siyang nag-report sa may-ari at nagsumbong sa mga pulis. May lead na ang mga otoridad sa pagkakakilanlan ng salarin. Tinutugis na siya. 3 hanggang 5 piso kada botante.
Yan lang ang dapat gastusin ng mga senador at partido para sa pangangampanya tuwing eleksyon. Pero bakit may ilang kandidato na bilyong-bilyong piso ang nagagastos? Narito ang Frontline Report ni Edling Gao. Magkano kailangan mong gastusin para maging senador ng bayan? Matagal nang kinilala ng mga eksperto na panahon ng repasuhin ang campaign spending limit sa batas. Sa ngayon kasi, nakatali pa rin yan sa 3 pesos per registered voter lamang para sa kumakandidatong senador hanggang konsehal. 1991 pa yung spending limit na yan, dagdag riyan. Pwedeng gumastos sa mga political parties ng 5 piso para sa bawat registered voter. Sa ngayon po, meron na tayong 68.6 million registered voters. Kaya't ang spending limit para sa mga tumatakbong senador nasa 205 million pesos lamang. At ang mga partido pwedeng gumastos ng 343 million pesos. Pero ito po ang napakahalagang konteksto. Nagsisimula lamang ang kwentahan yan pagpasok ng campaign period o sa February 11, 2025. Sa makatwid, ang lahat ng gastos ng mga umaambisyong maging senador bago pumatak ang February 11 hindi binibilang ng COMELEC. Dati kasi, bawal pa yan. Sa Section 80 ng Omnibus Election Code of 1985, bawal ang pangampanya ng labas sa campaign period. Disqualification agad yan. Pero taong 2007, pinasa ang RA 9369, ang amendment sa Automation Law. Nakasaad kasi sa batas na ito na ang tao ay matuturing lamang na kandidato pag nagsimula na ang campaign period. Taong 2009, nagdesisyon ang Korte Suprema sa Piñera versus COMELEC base sa bagong batas na yan. Sinabi ng hukuman na hindi maituturing na kandidato ang isang tao hanggat wala pa sa campaign period. Magmula noon, wala nang matinong limitasyon sa paggastos ng mga kandidato. At ang sabi ng Korte, kung gusto nating baguhin ang sistema, abay kailangan baguhin ang batas. Bumaba ang trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte nitong Enero. Base sa social weather stations o SWS survey na kinomisyon ng Strat-based group, bumaba sa 50% mula sa 54% ang nagsasabing may malaki silang tiwala kay PBBM. Bagya namang tumaas at may little trust sa Pangulo mula 25% na ngayon ay 26%. Ayon sa Strat-base, hinila ng issue sa inflation ang trust ratings ni Pangulong Marcos. Mas kaunti rin ang nagsasabing malaki ang tiwala nila kay Vice President Sara Duterte. Mula 52% noong December, nasa 49% na lang ito ngayong Enero. Nagugat naman daw ito sa hindi pagpapaliwanag ng bise sa kanyang confidential funds. Uminit naman ang ulo ng ilang kongresista dahil inisnab ng karamihan sa mga inimbitahan nilang vlogger ang pagdinig kontra fake news. Nasa Frontline Balitang yan si Marian Enriquez. Sa higit 40 social media personalities na inimbitahan sa pagdinig ng Kamara tungkol sa mga fake news at deepfakes online, 3 lang ang dumalo. Nag-init tuloy ang ulo ni Committee on Human Rights Chairman at Manila 6th District Representative Benny Abante. Ang tatapang sa pagmumura, nang wala tayong kalaban-laban, ngayon pagkaharap dito, hindi makaharap dito. Mga takot din pala yung mga yan eh. Humarap ka dito. Dito. Chairman. Kanya-kanyang rason ng mga hindi pumuntang vlogger pero hindi yan bumenta. Kabilang sa inisyuhan ng show cause order sina dating Press Secretary Attorney Trixie Angeles Cruz, Mark Anthony Lopez, Crisette Chu, Aaron Peña at Elizabeth Joey Cruz. Si Attorney Angeles, isa sa mga naghain sa Korte Suprema ng temporary restraining order para harangin ang komite na pilitin silang dumalo sa pagdinig. Na ito ay paraan para malimit yung space o yung democratic space para makapagsalita at makapagpahayag here. So mahalaga na dalhin namin sa tamang venue at ang venue na ito ay ang Korte Suprema. Pero sagot dyan ng isang mambabatas, wala hong curtailment o suppression ng freedom of speech dito. Kaya nga kayo inimbita rito eh. Diba? Kaya kayo inimbita dito para makapagpahayag din kayo. Pinatitignan ng TRICOM kung dapat bang haina ng disbarment complaint si Angeles dahil sa pagkwestiyon sa legalidad ng pagdinig. Kahit kaunti ang dumalo, natuloy naman ang hearing at napag-usapan ang pagbuo ng Code of Conduct para sa mga content creator.
Ang veteranong journo na si Ellen Tordesillas ng Vera Files naniniwalang importanteng magkaroon ng ethical standards sa paggamit ng social media. Mayroong mga journalist na nagbablog, di ba? But blogging does not make you a journalist. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, happy Tuesday at happy birthday sa 21 years old ng social media platform na Facebook. Meron pong 3 billion Facebook users sa buong mundo. Yan po ang nagpayaman sa creator nitong si Mark Zuckerberg at kanyang mga kaibigan. Pero eto noong 2003, bago po nagka-Facebook, ang unang binuo ni Mark ang FaceMash. Estudyante pa siya niyan sa Harvard. Short-lived nga lang ang FaceMash dahil ipinasara po yan 2 araw matapos niyang i-activate dahil sa violation of university policy. Hanggang sa noong January 2004, ipinarehistro naman ni Zuckerberg ang Facebook. Dati po, para lang ito sa mga estudyante ng Harvard. Hanggang sa lumbawak ang reach ng platform at nag-join na rin ang iba pang kilalang university gaya ng Yale at Stanford. Around June, abay umabot sa 25,000 ang Facebook users. And the rest is history, ika nga. Noong 2012, in-acquire ng Facebook ang Instagram. At itong 2021, mula po sa Facebook Inc., napalitan na ang parent company name niyan to Meta. From zero revenue noong 2004, ang net worth po ng Meta ngayon abay sinasabing mahigit $1 trillion o katumbas ng mahigit 55 trillion pesos. Abay malaki po ang ambag ng FB sa pagpapadali ng komunikasyon sa anumang panig ng mundo. Kaya sa mga nakakapanood po sa atin sa Facebook, araw-araw lang kayong sumubaybay dahil ang mga gantong dagdag K-alaman ay maituturing din pong K-yamanan. Okay? Okay. Susunod, 2 Liberian na sangkot sa black dollar scam, arestado sa Quezon City. Congressman Rodante Marcoleta iginiit na wala raw West Philippine Sea. At pambansang kamao Manny Pacquiao sasali sa Korean reality competition series na Physical 100. Tuloy-tuloy pa ang makabulang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Arestado ang 2 Liberian national na sangkot sa tinatawag na black dollar scam. Nahuli ang mga dayuhan sa entrapment operation na sinagawa ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Barangay Camuning, Quezon City. Nabiktima ng mga suspect ang isang negosyante na napaniwala nilang kayang gawing totoong dolyar ang mga peking pera gamit ang chemical powder. Tinatawag daw itong black dollar. Naharap sila sa reklamong paglabag sa swindling o estafa at illegal possession and use of false treasury or bank notes. Walang West Philippine Sea. Yan ang ginit ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Sa gitna ng pagdinig ng Kamara kaugnay ng fake news kanina, nabanggit ang tungkol sa mga maling impormasyong kumakalat online tungkol sa West Philippine Sea. Pero biglang nagsalita si Congressman Marcoleta at sinabing wala naman daw talaga sa mapa ito. There is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea, yun po yung area na kiniklaim natin, ito yung exclusive economic zone. Pinuna naman ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Commodore J. Tarielang, sinabing yan ni Marcoleta, may tuturing anya na disservice at kahiyan. Naniniwala raw siya sa sinabi noon ni Pangulong Bongbong Marcos na ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip lang at ito ay sa Pilipinas. Ipinagpaliban ng Commission on Appointments ang pag-aproba sa ad interim appointment ni Philippine Space Agency Director General Joel Joseph Marciano Jr.
Ayon sa isang kongresista, unfit si Marciano na pamunuan ang ahensya. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. So we are getting the list po and we should be... Nasabon ng todo ni Camarines Sur Representative Elry Villafuerte si Philippine Space Agency Director General Joel Joseph Marciano Jr. sa pagharap niya sa Commission on Appointments. Malaki raw sana ang magagawa ng ahensya lalo sa paggamit ng satellite imagery para ma-predict ang pagbaha at iba pang disaster. Pero sa Camarines Sur, hindi raw ito nagawa ng PhilSA. Nakaka-frustrate lang po yung sayang whether you have 1 billion or 2 billion, hindi nararamdaman po, lalo na in terms of disaster management. Lalong nag-init ang ulo ni Villafuerte nang hingin niya ang listahan ng mga probinsya na posibleng tamaan ng La Nina. Kulang-kulang kasi ang binigay ni Marciano. You should have prepared. We prepared for this hearing, Your Honor. We don't have the complete set of data po. So for La Nina, the vulnerable areas, Camarines Provinces, Agusan, please specify, wag yung ganyan table na inuhulaan ng staff mo. Hindi tinantala ni Congressman Villafuerte si Marciano. Kung mayroon daw kasing kompletong listahan ang PhilSA ng La Nina prone areas, dapat magbigay ito sa mga LGU para mapaghandaan nila ito. We need it now. It shows that you're not aware and of your job. We have different specializations. Mungkahin naman ni Senator Cynthia Villar, baka kailangan gumawa ng report ni Marciano kung paano magagamit ang datos na nakukuha ng PhilSA para sa agricultural sector at disaster control. Pero si Villafuerte tila wala ng bilib kay Marciano. Sorry to say, I don't see you're fit to handle the job. Sorry to hear that. Dahil dito, tinulak ni Villafuerte na i-defer o ipagpaliban muna ang pag-aproba sa ad interim appointment ni Marciano. Inaasahang muling magkakaroon ng pagdinig para sa ad interim appointment ni Marciano sa pagbabalik sesyon sa Hunyo. Ayon naman kay Senate President Jesus Codero, maituturing na bypass na si Marciano dahil break na ang sesyon. Kailangan siyang i-reappoint ulit ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Pinapayagan na ng COMELEC ang pag-aresto sa mga maaktuhang nagvo-vote buying at selling. Kahit daw mga ordinaryong mamamayan pwedeng manghuli. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Isang linggo bago mag-umpisa ang kampanya para sa Bilang Pilipino 2025, naglabas ng resolusyon ng COMELEC para payagan ang warrantless arrest sa mga mauhuli sa aktong sangkot sa vote buying at selling. Kahit nga raw ordinaryong mamamayan, papayagan ng COMELEC na manghuli ng mga bumibili ng boto. Kung yung aarestuhin ay caught in the act, pinapayagan po ang citizen's arrest. Paalala ng COMELEC, kung makakita man ng mga taong bumibili ng boto, mas maiging humingi ng tulong sa mga otoridad para hindi mapahamak. Sa Biyernes, nakatakdang ilunsad ng COMELEC ang Kontrabigay Committee na mas magbibigay linaw sa mga mang-aabuso sa panahon ng kampanya. Kung tutusin, naaayon naman sa batas ang warrantless arrest oras na may maaktuang krimen, gaya na lamang ng vote buying o selling. Pero git ng COMELEC, maaaring gamitin ng mga law enforcers itong resolusyon ng ahensya bilang dagdag na depensa. Sa ngayon, aabot na sa 11 milyong balota ang naimprenta. Pero dahil halos 3 linggong na delay ito, nangangamba si Senator Risa Ontiveros sa ilang beses na pagsasagawa ng trusted build sa election system dahil sa pag-alis at pagbalik ng pangalan ng ilang kandidato sa balota. Every time the COMELEC and MIRU rebuild the software, there is a chance that malicious code might be introduced into our automated election systems. Git naman ng COMELEC, normal lang ang hakbang na ito. Kahit po noong February 2022, ay nagkakaroon po ang COMELEC pa ng trusted build. Lagi pag may nakikita na kinakailangan i-adjust, kinakailangan baguhin, kinakailangan ayusin, ay magkakaroon muli dapat lagi lang meron trusted build na hindi naman naaapektuhan yung kabuuan ng source code. Sinisiguro naman ng COMELEC na transparent ang kanilang aktibidad kasama ang source code reviewers na tumitingin sa nagsisilbing utak ng automated counting machines. Naka-live broadcast din daw ito online. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Bumuo na ng selection panel ang PBA para sa mga idadagdag nila sa listahan ng 50 greatest players. 3 former most valuable players ang kasama sa panel, kabilang dyan sina Alan Caidic, Ramon Fernandez at Atoy Ko. Kasama rin nila sina champion coach
Dante Silverio at dating Commissioner Sonny Barrios. 10 pangalan ng planong idagdag sa liga sa listahan. Ia-announce yan sa April kasabay ng pagdiriwang sa 50th anniversary ng PBA. Isa raw sa mga gustong ipasama ni PBA Commissioner Willie Marshall ang 8-time MVP Junmar Fajardo. Pero nakadepende pa daw rin to sa panel ang magiging desisyon. Usap-usapan ng ilang sports website na gusto raw kunin ng Golden State Warriors si Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo. Umugong ang rumor kasunod na nakakagulat na trade nila Anthony Davis at Luka Doncic. Naghahanap daw ang Warriors ng mga katandem ni Steph Curry para sa isa pang championship at si Giannis nga ang isa nila sa mga target. Gayunman mukhang malabo raw ang trade dahil hindi basta-bastang bibitawan ng Bucks ang kanilang star player. Wala rin daw may i-offer ang Warriors na kapalit na player para sa Milwaukee bagamat may mga draft picks silang pwedeng ibigay. At yan ang mga frontline sa sports news ngayong Tuesday. Ako po si Danny Ravena. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, sasabak sa isang bagong laban ang boxing legend na si Manny Pacquiao. Si Pacman, i-represent ang Pilipinas sa spin-off ng Physical 100, ang Physical Asia. Kung sa Physical 100 ay solong labanan ng mga kompetitor. Sa Physical Asia naman, team competition ang rule. Ang mga larawang yan ni na Pacman at misis niyang si Jinky kuha po sa airport na pabiyahe papunta sa location. Eto pa, simula na ng bagong hairstyle ni SB19 Stel. Long hair ang main vocalist ng grupo na lalong nagpa-excite sa 18 sa much-awaited comeback nilang Simula at Wakas. Ang art pic ni Stel na posted po kahapon ay mahigit 50,000 likes na. P-Pop King na P-Pop King ang datingan ni Stel. Abangan ang Simula at Wakas comeback ng SB19 sa February 28. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Tuesday. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. At welcome kay Danny. Hello, Danny. Thank you so much. Happy Tuesday. Ano Thank you yung so much. position mo? Kasi kanina Libero. nagkakwentuhan kami. Libero. Yes. Sila daw yung nakaibang uniform. Iba po yung kulay namin lagi. Sila yung nakikita natin na nagda-dive. Lagi Sila yung sumusubsob habol. Yes, sa po. ano, para Natatamaan. ma-save yung bola. Yes. So maliksi. Maliksi yan. Oo. Parang kiti-kiti siguro nung bata si Dan. Yes Ano po. ba kamag-anak mo, Kiefer Ravena? Yes po. Kapatid ko po. Yes! Yes! Kaya parehong Hello po, MC30. Maliksi, no? Maliksi silang dalawa. Pamilya pala sila ng athlete. Yes, yes po. Galing naman. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.